Sabi ko talaga sa sarili ko, gagawin ko ang video na ito, magre-react ako in my most calmest way. Pero pag pinanood mo pala ulit, 'di ba? Oo, kasi nakita nyo kung gaano ho ako ka-OG. Hindi ho ako marunong mag-edit kagaya nung editing ng iba. Lalaki. Pag ang babae, nakahubad o kaya naman nakabra or naka-underwear, may effect yun sa amin. Sa mga nanay na walang bra sa loob ng bahay pero may anak kang maliliit na lalaki, ako po, ayusin mo yung damit mo. Huwag kang magsuot ng damit na kita yung mga private parts mo. Huwag kang magsuot ng maikling damit. Protektahan mo yung anak mo. Akala mo, iniisip mo, anak ko naman to eh. Wala namang mali siya. Mali ka dun. Teka lang. Let me react again. Ako nang gigigil ako, ha? Alvin Aragon, bakit alam mo kung kailan magkakamali ang mga nanay? And I am speaking as a nanay. As a nanay to, ha? Okay. First off, hindi ko alam kung preacher ka at ganun ka magsalita. Feeling ko, hindi kita pa pakikinggan, hindi kita panonoorin man lang. Oo. Nga lang, kailangan ko tong bigyan ng reaksyon eh. May nagpadala sa akin itong videong to. Nakakainis lang kasi. Oo, nakita nyo naman kung paano niya ipinaliwanag. Ang daming pwedeng gawing example, pero ang in-example niya, yung nanay sa anak. Imaginein mo, ang bahay, ang safest place para sa isang bata, kasama ng kanyang mga magulang. Napakabulok ng preaching mo, Alvin Aragon. Imaginein mo, binibigyan mo kagad ng mali siya yung tingin ng bata sa kanyang nanay. Wow! Na dapat ikaw ang nagtuturo kung paano titignan ng bata ng may respeto ang kanyang nanay. Imaginein mo, sinasabi mo na nakakahugot ang bata ng kamunduhan sa itsura pa lang ng nanay. Hindi mo ba naisip na yung mga batang yan dumede sa dede ng nanay nila? Oh. 'Di ba? Nakita na nila yan, nahawakan and all. Oo, siguro ang iniisip mo, 10 years na. Yung mga 13, yan. Na kung saan, sa tingin mo ba, papahawakan pa ng nanay yung boobs niya sa anak niya? Ang dapat kasing itinuturo mo sa bata ay kung ano ang tama at mali. Para pagdating ng oras na sila na ang gagawa nun, ma-decipher nila kung gagawin ba nila dahil mali yun o gagawin nila yun dahil tama yun. Alam mo, ayoko kitang i-take ng literal. Kaya lang, yung Bible, masyado mong literal na tinitake. Tapos, ipinapaliwanag mo, imina-mindset mo yung mga tao sa maling example. My God! Ultimo yung nanay, dapat ang magturo about malis. Pero syempre, paano niya ituturo yun at paano siya pakikinggan kung yung anak niya may mali siya agad sa kanya? Kung iisipin ng bata na, ay, naku, walang bra si nanay, hindi muna ako titingin. Hindi naman niya tinignan yung nanay niya sa dede eh, di ba? Pag tinawag tayo ng nanay natin, anak, halika rito, nakatingin ka ba sa dede? Hello? Ikaw lang yun, malamang. Dahil tumitingin kami sa mata. Dahil dyan dapat nagtitingin na ng mga tao. Hindi naman siguro bobo yung nanay. Para hindi magbra kung nakasitro siya, di ba? Sa harapan ng mga anak niya. Huwag mong bigyan ng kasalanan yung nanay para makakita ng mali siya yung mga bata. Higit sa lahat, dapat turuan mo ng hygiene yung anak mo. Hindi sa panglabas, sa utak. Turuan mo silang makita yung linis para alam nila kung kailan sila dapat makakita ng marumi. Eto pa, hindi nyo pa kakayanin to. Ang lalaki, visual yan. Tayo ay sexual being. Ngayon, yung mga anak mo na lalaki, tuwing umaga, tumitigas yan. Kaya, iwasan mong magsuot ng mga damit na maikli. Kita yung private parts mo. Wala kang bra. Malamig ka. Bata pa ba yung pinag-uusapan natin dito, Alvin Aragon? Ha? Naiintindihan namin yung sinasabi mo eh, kasi hindi naman kami tanga-tanga. Pero yung sexual being, lahat ng tao sexual being. Pero depende yun kung sino tinitignan natin. Oo. Pati yung pagtigas ng umaga, talaga. Naisip mo ba tumigas yun ng umaga kasi nalibugan sila? Diyos ko naman, Alvin, di ba pwedeng naiihi? Baka yun ang take mo doon.
Ito ang hindi ko lalo kinaya. Bakit? Alam mo, sabi sa Bible, kung ikaw ang magiging dahilan kung bakit magkakasala ang bata, mabuti pa, lagyan ka ng lubid sa leeg na mayroong malaking bato sa kabilang dulo at yung bato na yon itapon sa dagat. Parang sinabi ni Lord, kung dahil sa'yo magkakasala yung mga bata, mabuti pa magpakamatay ka na lang. Matakot ka kay Lord. Sinabi ba ni Lord yun? Totoo ba? Hindi ko lalong magets. Una sa lahat ha, yung term na matakot ka sa Diyos. Hindi ako natatakot kay Lord kasi every time na may mararamdaman ako, masaya, malungkot, kahit ano pa, natakot and all, si Lord ang nilalapitan ko. Kung matatakot ka kay Lord, bakit ka lalapit sa Kanya? 'Di ba? Pangalawa, ano bang, this is not about religion, pero how you explained it, ibig sabihin, gusto ni Lord na may magpakamatay? Nagkasala siya dahil hindi pa siya marunong magpalaki ng anak niya. Nagkataon sa kanya nakahulma ng pag-iisip, ng mali siya yung bata. Tapos at the end of everything, may ginawa yung bata. Naka-experience ng kamunduhan, may ginawa sa ibang tao. Nanay ang pwedeng sisihin doon? Hindi ba pwedeng nasa tamang edad na yung bata na dapat siya na ang nagsasabi sa utak niya kung, hindi ko to dapat gawin kasi magkakasala ako kay Lord? Hindi ba dapat ganon, Alvin Aragon? Bakit? Why are you quoting the Bible that way? Bakit? Sino ang nagpaliwanag sa'yo niyan? Sino? Kasi ang iniisip ko, basa ka lang ng basa ng Biblia. Pero hindi mo sinasabuhay. Kasi ang alam mo lang, talaga tayong mga tao ay may dapat gawin in exchange sa pagmamahal natin kay Lord. Dapat nating spread ang good news. So lahat tayo ay may pag-iisip. Pag ako nagsalita dito sa isang taong to at sa tingin niya, hindi niya gusto yung sinabi ko, huwag niyang gawin. May free will kasi tayo, hinayaan tayo ni Lord na magkaroon ng free will para malaman natin lahat ng bagay. Kung nagkasala, nagkasala. Wala namang perpekto, ikaw lang, Alvin Aragon, ang perpekto. Promise, ikaw lang. Kasi alam mo kung kailan kami tama at kailan kami mali. At sa pananalita mong yan, kung preacher ka, hindi kita pakikinggan. Huwag kang magsasalita na parang ikaw ang nagsulat ng Biblia at alam mo lahat. Ha? Don't just read it. Live it.